Samantala, target ipatupad ng Department of Transportation ang mas mataas na insurance coverage sa mga pribadong sasakyan ngayong taon. Matatanda ang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DOTR na pag-aralan ang panukalang pagpapataas ng insurance benefits ng mga PUV at pribadong sasakyan na dagdag proteksyon laban sa aksidente. Si Isaiah Mirafuentes sa sentro ng balita. Kaliwat kanan ng mga aksidenteng kinasangkutan ng mga pampublikong sasakyan ngayong taon. Kasama na riyan ang tumoob na jeep sa Quezon City na kinamatay ng 2 pasahero at 16 ang sugatan. Naging madugo rin ang karambola sa STEX na kumuha sa 10 buhay ng 10 individual. Dahil sa nangyaring mga aksidente, sobrang pag-iingat ni Alvin. Kahit na pagod at puyat, hindi siya natutulog sa jeep papasok sa opisina. Todo kapit din siya sa mga handle ng sasakyan. Parati po akong gising. Kung ano po yung dinadaan, tingin ko na po kasi baka may lumagpas ka dun sa daan or may accident nga na mangyari. So dapat doble ingat. Ipinagutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Transportation ang mas mataas na insurance benefit sa mga biktima ng aksidente sa kalsada na sakay ng pampubliko at pribadong sasakyan. Ang insurance ay kasunduan kung saan ang isang tao o negosyo ay nagbabayad ng premium kapalit ng proteksyon laban sa posibleng panganib. Bigyan ng Pangulo na ang priority talaga natin yung safety ng ating mga pasahero. No, and nakita naman natin yung mga hindi magandang mga nangyari nung nakaraang linggo. May mga namatay, may mga malubhang nasaktan. So ang insurance, napaka-importante niyan. And ang panawagan ng Pangulo, itaas ng todo ang insurance. Sa ilalim ng Passenger Personal Accident Insurance Policy, ang bawat sakay ng pampublikong sasakyan ay makatatanggap ng hanggang 400,000 piso sakaling mamatay dahil sa aksidente. Pero ang mga pasahero ng isang pribadong sasakyan, hanggang 200,000 piso lang na paghahatian ng mga biktima ng aksidente. Itapat ang insurance sa pribado dun sa PUV. Tingin ko napakagandang idea po niyan. At yan po ang pipilitin nating magawa. At kakausapin natin ng LTO at utusan natin ng LTO at LTFRB na kailangan i-impose natin yan. No? Kasi lalo na ngayon na talagang kita natin sa dami ng mga aksidente. Target ipatupad ng DOTR ang mas mataas na insurance coverage ngayong taon. Pero kailangan muna makipag-ugnayan sa mga operator ng mga pampublikong sasakyan para pag-usapan ang posibleng epekto sa kanilang negosyo o pasahe sa mga commuter. Siyempre, wala namang libre sa mundo. No? May kailangan magbayad ng mas mataas na premium ng insurance. Ngayon, titignan natin kung paano ang pwedeng gawin dyan. No? At ano ang mga regulasyon ng pwedeng ano. Pero ang sabi ng Pangulo, nag-agree tayo sa sinabi ng Pangulo, yan ang utos ng Pangulo, kaya gagawin natin. No? Bottom line dito, safety ng pasahero, peace of mind ng pasahero, peace of mind ng pamilya ng pasahero, na pagkasya sumakay sa bus, sa jeep, sa kahit anong public utility vehicle. Approved naman sa ilang PUV drivers ang pagtaas ng insurance ng mga pasahero. Naman yung sinasabi nila na todo for each ulo na nasa loob ng private vehicle, I think that's okay. Sobrang importante, bawat buhay na nasa loob ng vehicle is important. Pero para sa ibang pasahero, infrastruktura ang kailangan tutukan. Ang dapat nilang asikasuhin, yung safety natin sa kalsada, hindi yung insurance. Kamukha nung nangyari sa Terminal 1, ano bang nangyari doon? Di ba ang may problema doon, hindi yung bowler. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.